Pasok pa to, di ba? Let's call on our feast builder, Brother Joe Escoto! Good morning, everybody! Kumusta na kayo? Ay nako, pakitapik naman ng friend sa kanan at sabihin, nako, kumusta ka rin? Okay. And I'll be asking us to simply come together and just have a great time. Kayo po ba'y enjoy na nandito kayo? Palakpakan naman yung mga happy na nandito kayo. Alam mo, kaya happy ako dito sa Feast Laguna. Kasi yung mga tao dito, hindi sila uto-uto, no? Yung talagang masayahin sila, papalakpak sila kasi happy sila na ginagawa yan. And we want to welcome everybody to the second installment of the series, Unique. Dito pag-uusapan natin ng ating pagkakaiba. Dito yung talagang espesyal na pagkakakilala natin sa ating Panginoon at pagkakakilala niya sa atin. Sino po ba dito sa inyo ang Chinese? Pakitaas ang kamay. Okay. Sabi niya, Brad, ako Chinese ako, singkit ang ilong ko. Yan, sabi parang, hindi yata yun ang usapan. Alam niyo ba, napakahirap kapag ikaw ay half Chinese. Tanungin mo ko, bakit? Kasi pag half Chinese ka, pag kumain ka, isang chopstick lang. Di ba? Kasi half Chinese ka. Alam mo ba na kapag ikaw ay nasa China, alam niyo kung anong tawag sa lumpo na nasa China? Tanungin niyo kung ano? Lumpong Shanghai. Hindi, joke lang yan, no? Kapag ikaw daw nasa China at sinabihan ka ng friend mo, alam mo, you're 1 in a million. Ang ibig sabihin niyan, merong 1,300 na kagaya mo. Kasi ang populasyon ng China, 1.3 billion. Di ba? Ano? Tama ba? Tama ba ang mathematics natin? At kapag ikaw ay nasa India, sinabihan ka ng you're 1 in a million, merong 1,100 na kagaya mo. Kasi ang population sa India, 1.1 billion. Dapat, ang tamang sasabihin, tanungin niyo ko ano? Alam niyo ba na you are 1 in 6 billion? Kasi 6 billion ang populasyon ng buong mundo. And as far as God is concerned, when God created you and me, He threw away the mold. Itinapon niya ang amag. Hindi, mold. Ano ba yan? Yung, ano ba Tagalog niyan? Yung hulma. Itinapon niya ang hulma kasi wala kang katulad. Pakitapik ang friend sa kanan, repeat after me. Sabihin mo, friend, wala kang katulad. Sa kaliwa naman, sabihin mo, friend, mabuti naman. Hindi, kasi talaga yan ang magandang balita. Wala tayong katulad. And God created us as a unique person. Yung physical features mo, pinag-usapan natin the last time. Your fingerprint, the shape of your ears, ang hugis ng iyong tenga, ang tunog ng iyong puso, ikaw lang ang meron yan. Ang physical mong kaanyuan. At hindi ka ba nagtataka kung bakit dito ka sa Pilipinas ipinanganak? Kayo siguro nagtataka kayo sa akin kasi ang hilats ako pang Switzerland ako. 'Di ba, no? Pero bakit ako nandito sa Pilipinas? Hindi ka pinanganak sa Canada, sa Australia, pwede naman. Pwede ka ipinanganak sa Zimbabwe, sa Pakistan, Papua New Guinea. Pero nandito ka kasi siguro, merong espesyal na nasa isip ang Diyos. At hindi lang yan, tanungin niyo kung ano. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi mo naging kaklase si Jose Rizal? Diba, pwede ka namang isinilang nung sinauna. Bagamat yung katabi mo, parang pinsan ni Andres Bonifacio. Pero dito, bakit? Bakit nandito tayo ipinanganak? Bakit hindi mo naging kapitbahay si Lapu-Lapu? Diba, no? At nakita mong personal si Magellan. At bakit hindi ka pinanganak 1 million BC? Napakasimple sana ng buhay. Alam nyo ba kung ikaw ay caveman at pinanganak ka 1 million BC, napakadali pong manligaw. Pag nakakita ka ng babae, meron kang pamukpok, pupukpukin mo lang sa ulo, pok. Pag nawalan yan ng malay, pwede mo nang iuwi. Kasal na kayo?
Di ba? Napakadali. Walang mga engagement ring, walang mga kung ano-ano na yan. Na mas madali ang buhay. Bakit sa magulang mo ikaw ipinanganak? Minsan nagdadasal ka, Lord, bakit po ang mga magulang ko pango? Di ba, no? Pero diyan ka ipinanganak. Sa magulang mo na yan. Ano? Di ba? Ako minsan nagtataka ako kung bakit yung mga kasi minsan nalilito ako pag nakatingin ako sa salamin, parang ang magulang ko si Brad Pitt at si Angelina Jolie. Di ba, no? Pero ang mga magulang ko nandito at hindi lang yan. Bakit kakaiba kahit ang iyong nakaraan? Ang mga karanasan mo sa buhay. And this is what we will be speaking about. Our past. The unique about us is our past. At paano ito gagamitin ng Diyos? Let's pray our favorite prayer today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I would become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. We want to read from the scriptures. Our reading for today is from Jeremiah chapter 29, verse 11. Ito po yung mga pagkakataon na ang mga taga-Israel nawawala na sila ng pag-asa. Patuloy ang pananaghoy ni Jeremiah. He's the prophet that weeps, and he weeps for Israel sa mga karanasan na nagaganap sa buhay ng mga taga-Israel at that time. Nagwika ang Diyos sa kanila. At ito ang sinabi, all together please. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Alam ko kung ano ang plano ko sa iyo. Ang sinasabi ng Diyos, alam mo ba na hindi nagbabago ang isip ng Diyos? Kahit sirain mo ang buhay mo, God has the power to bring you back to His plan. Hindi nagbabago ang isip niya sa iyo. Kung hindi rin nagbabago ang isip mo at nais mong bumalik sa dakilang pangarap at plano ng Diyos sa iyo, God can always make it happen. It's not for your disaster. If it is for your future, sa iyong kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. 1 John chapter 4 verse 4. Ito po yung sinusulat ni San Juan, St. John, to the people receiving his letter. Ang sinasabi niya, basahin natin sabay-sabay, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang sinasabi niya, ikaw ay anak ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ito. Kahit may mga pangyayari sa buhay, nagkamali ka ng desisyon o yung ibang mga tao gumawa ng kabalbalan na apektuhan ka, huwag mong kalimutan, ikaw ay anak ka ng Diyos. At ang sabi dyan, you have overcome them. Ang them na sinasabi dito, yun po, yung mga circumstances, mga bagay-bagay, mga pagkakataon sa buhay mo na para bang bumubulabog sa plano ng Diyos sa iyo. Ang sinasabi ni San Juan, the one who is in you, the Holy Spirit given by Jesus to us, is greater than the one who is in the world. And this is the promise of God for you and me. The word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light
We can all be seated po. The one big message that I'd like to share na nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong umagang ito is this. Your past was not perfect, but it was perfect for your purpose. Basahin natin sabay-sabay. Your past was not perfect, but it was perfect for your purpose. May mga sala na nangyari, may mga kaguluhan, may mga komplikasyon na nangyari sa iyong nakaraan, subalit sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo ang sinasabi ng salita ng Diyos. It may not be perfect, but it was perfect for God's purpose. May kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo niya sa buhay mo to make it perfect for you. Pag tumingin po kayo sa paligid, karamihan sa paligid natin nilunod ng baha. May mga nakakausap po ako, tumatawag sa akin at sinasabing, alam mo, Brother John, hindi na ako makabalik sa bahay namin. Kasi hanggang ngayon, at this very moment, lubog pa rin, hanggang liig ang tubig. Nilunod ang kanilang lugar. Maybe nilunod ng ibang tao, ngunit merong mas masamang nilulunod ang mga kalamidad sa buhay. Tanungin niyo ko, ano? Ang mas masamang nilulunod ng mga kalamidad sa buhay ay ang pag-asa. Kapag nalunod ang pag-asa, hirap na ang tao. Man can live without food for 40 days. Man can live without water for 4 days. But man cannot live without hope for 4 seconds. Kapag ang pag-asa na ang nawala sa iyo, now that's the end of the line for you. Ako po ay writer sa Kerygma Magazine at marami pong mga sulat ang pinapadala sa akin. Yung iba diyan, sinasagot ko sa liham at pinapublish sa Kerygma. By the way, ang Kerygma po, pinapublish niyan ang picture ko time and again. Tanungin niyo ko bakit? Kasi nais nila na para bang may mga comments ang mga readers ng Kerygma. Kapag daw yung aking picture ginupit nila at inilagay nila sa bahagi ng bahay nila na may ipis at daga, nawawala ang mga peste. Talagang may kakaiba sa larawang ko. No? Yun ang kanilang special offer. Tapos, kapag ako po ay nagsusulat, napakaraming mga problema ang sinusulat tungkol sa napakaraming bagay. Meron din po akong programa dati sa Radio Veritas. Alam po ninyo, nakaupo ako dyan, may mikropono akong malaki na nakabitin, at sa harap ko merong malaking monitor, dyan po pumapasok ang inyong mga phone-in, dyan po pumapasok ang mga text messages ninyo. Napakaraming tao texting their prayer requests and many of them are concerns, mga problema sa buhay. Minsan nga po, papaalis na ako ng istasyon ng radyo, pipigilin pa ako ng direktor at sasabihin, nag-ring uli ang telepono. Merong gustong kumausap sa iyo at off the air ang gusto. At mag-uusap kami and then, ngayon, mga suliranin sa buhay ang kanilang ikukwento at sasabihin sa akin and we will pray together. Kapag ako po ay nagtutalk whenever I preach, after I speak and I preach and I speak to people, lalapit sila sa akin at magkukwento ng kanilang buhay na punong-puno rin ng suliranin at mga concerns. Alam po ninyo, itong mga bagay na ito, para talagang dumarating. Minsan may isang lalaki, may kausap siyang isang babae. At ang sabi niya sa babaeng ito, alam mo, ang ganda ng eyes mo. Nagulat yung babae, may nagsabi sa kanya, na maganda ang eyes niya. Sabi niya, wow, thank you. Alam mo, ang ganda rin ng lips mo. Oh, wow, thank you. Tapos talagang yung babae na to, feeling niya, ang haba-haba na ng hair niya. No? Talagang pinangatawanan niya na yung pagpuri sa kanya ng lalaking ito. At alam mo, sabi niya, ang ganda-ganda ng nose mo. Aba, pinangatawanan na ng babae. Sabi ng babae, of course. No? At ang huling sinabi ng lalaki, alam mo, ang ganda ng face mo. At ang sabi naman ng babaeng ito, well, that's natural. Sabi na ngayon ng lalaki, buti ka pa, ipinanganak kang napakaganda. Samantalang ako, ipinanganak akong sinungaling. 'Di ba?
Yung iba sa atin, ang pakiramdam natin sa buhay, ipinanganak tayo na meron tayong pasan-pasan na problema sa buhay at ang mga problema na ito, hindi ilan-ilan, marami sila. At alam nyo ba, habang nakikinig ako sa mga tao, napansin ko lang, ang mga suliranin ng mga tao, pare-pareho, nag-iiba lang ang detalye. Parang pizza. Parehong pizza, iba-iba lang ang slices, pero pareho din, 14-inch din. Naalala ko tuloy yung istorya tungkol kay Erap. Hindi po ito totoo. Nandun lang sa libro ng Eruptions. Si Erap daw minsan umorder ng pizza. 14-inch. At tinanong siya ng waiter, sabi sa kanya ng waiter, "Sir, ano po ang gusto niyong slicein natin dito? 4 slices lang or 8 slices?" Inisip ni Erap, sabi niya, siguro 4 slices na lang. Kasi pag ginawa mong 8 slices, marami yun, baka hindi ko maubos. Yan. Pare-pareho lang yan. Ano? And I must admit, aaminin ko po sa inyo, tanongin niyo ako, ano? Minsan lalo kapag close friend ko ang nag-share sa akin, minsan hindi ko maiwasan bumibigat ang pakiramdam ko. Lalo na kapag close kami. At kapag naghahanap sila ng pagpapayo at sasabihin, hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang yung isang pulis minsan, nag-imbestiga sila sa nakawan sa isang bahay. Wala silang makitang fingerprints, expert yung gumawa. Wala silang makitang footprints. At kahit anong ebidensya, wala silang makita. Nagtanong tuloy yung may-ari ng bahay at sabi, "Sir," sabi sa pulis, "ano pa po ang gagawin nating pag-imbestiga? Wala naman kayong makitang ebidensya." Sabi ng pulis, "Isa na lamang ang natitira dyan." Sabi ng pulis, "DNA." Uy, sabi ng may-ari ng bahay, "Ano po bang ibig sabihin ng DNA?" Ibig sabihin ng DNA, di na namin alam. Dumarating ho ako sa punto na ganyan. At pag tinanong ako, "Brother John, anong masasabi mo?" I put my hand on my mouth. Hindi na po ako nagsasalita kasi hindi ko naman talaga alam na. At alam niyo, ang natutunan ko, ayoko ho ng masyadong maraming sinasabi. Kasi marami sa mga sinasabi ko, lalo pag hindi ko na alam ang sinasabi ko, hindi naman nakakatulong. Mahirap po ang nagmamarunong. Kasi kapag nagmarunong ka, madalas sa hindi naman ito nakakatulong. Babalik lang ako sa librong Eruptions. Tinanong si Erap daw ng kanyang anak, homework sa school. Tinanong si Erap, "Daddy, bakit daw po ba maalat ang dagat?" Sabi ni Erap, "Simple lang yan, anak. Kaya maalat ang dagat para wag mapanis ang mga isda." Okay. Mahirap magmarunong. At marami po ako tungkol sa buhay na hindi alam. Pero meron akong 2 alam na sigurado ako. Ilan ang alam ko na sigurado ako? Number 1, that I know. Kapag dumarating ang problema at kahirapan sa buhay, number 1, ito po sigurado ako. God is not punishing you. Sabay-sabay basahin. God is not punishing you. Hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Kahit sabihin mo na hindi ka perpekto, kahit marami kang ginawang pagsuway sa buhay mo at may mga nagaganap sa buhay mo, isa lang ang sisiguraduhin ko sa iyo. God is not punishing you. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Marami sa mga nagaganap sa buhay natin, sinabi ko na ito dati at sasabihin kong muli ngayon. Ang maraming mga nagaganap sa buhay natin ay consequences lamang ng mga maling desisyon na ginawa natin sa nakalipas. Ang misis ko po, meron siyang mga kamag-anak sa father's side na nakatira sa Malabon. At kapag umuulan ng malakas kagaya nitong nakalipas at nagkataon na high tide, napakataas po ng tubig dito. Tawagin natin siya sa pangalang Chang Lani. At minsan po magtatanong si Chang Lani, ano ang apelyido daw ni Chang Lani Pacquiao? Lani Pacquiao. Yan, hindi ba? Hindi, joke lang. Okay. May nahulog pang baso tuloy. Okay. Magtatanong, ano ba itong nangyayari sa amin? Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Simple lang po ang paliwanag ko. Chang Lani, hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Kasi po, nung dalaga kayo, pinapag-aral po kayo ng tatay niyo, sukat ba namang itanan mo yung driver ninyo? Tapos hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Abay, pwede ka sanang nakabili o nakaupa man lang sa isang bahay na mataas na lugar at maganda naman ang kita mo sana. Hindi ka pinururusahan ng Diyos. These are consequences of the stupid decisions we've made in the past.
Si Nilda po, palaging bumibisita sa bahay namin at kumakatok. Bakit ba tayo pinaparusahan ng Diyos? Ito na naman, na bagyong ito, lubog na naman ang bahay ko. Hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Aling Nilda, kung naaalala ninyo, biniyayaan nga kayo ng Diyos, binigyan ka ng bahay ng Gawad Kalinga. Anong ginawa mo? Ibinenta mo ng 50,000. Tapos winaldas mo lang yung pera para bumalik ka lang uli doon sa tinitirahan mo na binabaha dati. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. These are consequences of the decisions we've made in the past. Si Tessa po na office mate ko dati, biglang nawalan ng trabaho at ang tanong, bakit ako pinaparusahan ng Diyos? Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Ang ganda-ganda ng trabaho mo, ayos ang sweldo, sukat ba namang dispalkuhin mo yung pera? Yung koleksyon, hindi mo dinideposito, tapos pinipeke mo yung slip ng bangko sa electric typewriter. Abay, nahuhuli din naman yan. At nahuli ka na. Hindi ka pinaparusahan. These are the decisions that you have made. Minsan naman, ang mga nagdedesisyon na mali, yung mga taong malapit sa iyo, tapos ikaw ang naapektuhan. Magulang mo, minolestya ka, pinagmalupitan ka ng tatay mo, o naghiwalay ang mga magulang mo at napabayaan ka. Hindi mo na alam kung ano ang nangyari sa iyo. Si Dagul po, yung unano, tinanong siya minsan, Dagul, bakit ka unano? Ang sabi niya, iniwanan kasi ako ng mga magulang ko nung maliit ako. Anong kinalaman ng pagkaunano mo doon sa pag-iwan sa iyo ng mga magulang mo nung maliit ka pa? Sabi niya, hello, hindi mo ba naiintindihan? Wala akong magulang, walang nagpalaki sa akin. Maling desisyon ng ilang mga tao na naapektuhan ka. Minsan, sasabihin mo pa, parusa to ng Diyos kasi nasa lahi namin yan. Di ba? Nasa lahi yan minsan. And maybe that's a scientific fact. Hindi natin madidinay yan. Halimbawa, ako, pag tumitingin ako sa salamin, alam ko, lahi kami ng mga gwapo. Hindi ko na maitatwa yan. No? Wala na akong magagawa dyan. No? Nasa lahi namin yan. But maybe people will say, kaya ako may sakit na ganito, may sakit ako sa puso, ay nasa genetics namin yan. Diabetes, nasa lahi namin yan. Totoo po yan. Some people can be prone to other diseases because it's on their bloodline. Pero itinuturo din po ng medisina that genetics load the gun, but it's lifestyle that pulls the trigger. Kahit merong kang suksok na baril at may bala pa yan because of genetics, desisyon mo pa rin kung kakalabitin mo ang gatilyo at hindi yan sasabog hanggang di mo kinakalabit. Kahit may lahi ka ng sakit sa puso, if you eat the right food, you exercise, hindi ka nagyoyosi, hindi ka nagbibisyo, hindi ka umiinom ng alak, I don't think you will get the sickness. Pero talagang mukhang ganun na talaga. Parang dinadaluyan na kami, nakadikit sa akin na parang tuko ang malas. Si Jepoy po, nakamag-anak din ng misis ko. Scholar, pinapag-aral. Ang ganda sana ng kinabukasan. Sukat ba namang itanan yung girlfriend niya at binuntis? Ngayon, nagaganap sa buhay niya. May trial na binigay si Lord. Hindi po. Desisyon natin yan. And then the list can go on and on. Nais ko lang pong sabihin sa inyo. O tingin dito sa akin. Kahit ang habagat, hindi po gawa ng Diyos yan. It's the nature's response to the cruelty of man to the nature. I don't think God is punishing you. Hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Number 2, ito po ang sigurado ko. The blessing is always stronger than the curse. Pakibasa sabay-sabay. The blessing is always stronger than the curse. May mga dumarating sa buhay na parang sumpa na nakakabit sa buhay mo na parang hindi mo na matanggal. Parang nakatahi na sa pagkatao mo. Kamalasan na hindi mo kayang ipagpag. Kahit anong talon ang gawin mo, kahit gaano kalakas na hatsing ang gawin mo, hindi siya tumatalsik. Mahigpit pa sa tuko ang pagkakapit nito sa iyong katauhan. Tuloy-tuloy, walang patid. Minsan, ang feeling mo, sinusundan ka pa. Kahit saan ka magpunta, sinusundan ka ng kamalasan. Merong isang magtataho, sinusundan ho siya ng isang batang lalaki. At tuwing nga abutan siya, ang tanong sa kanya, ang tanong nitong lalaking ito, itong batang ito sa magtataho, pabili po ng lumpia. Abay, ano sabihin ng magtataho? Wala. Anong lumpia? Wala.
Second day, hinabol na naman siya ng batang lalaking ito. Pabili po ng lumpia. Abay, sagot yung magtatako, wala nga. Pangatlong araw, sinundan na naman siya, hinabol siya ng batang lalaking ito. Pabili po ng lumpia. Sagot na naman yung magtatako, wala nga eh. Pag bumalik ka pa dito, naghanap ka ng lumpia, staplerin ko yung bibig mo. Kinabukasan, hinabol na naman siya ng bata. Ang sabi ng bata sa kanya, pabili po ng stapler. Sabi ng magtatako, wala. Ay, kung walang stapler, pabili po ng lumpia. Hinahabol ka. Kahit saan ka magpunta, bubwisitin ka, sisirain ang araw mo at sisirain ang buhay mo. Such was the story of Joseph the dreamer. Kilala po ninyo si Joseph, hindi Joseph na anak ni Maria. Joseph of the Old Testament in Genesis. Siya po, maayos naman ang buhay niya in his colored coat. At napakaayos lang ng buhay, medyo mayabang ng konti, kinakausap siya ng Diyos sa kanyang mga pangarap in his dreams. Ang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, dahil hindi siya type ng mga kapatid niya, nayabangan sa kanya, pinagplanuhan siya. Itinapon siya sa balon, sinabi sa tatay niya na nilapa siya ng leon. Yung pala, ibinenta lang sa trabahador ng mga government officials ng Egypt. And to make the long story short, nakulong pa in the dungeon. And then to make the long story short again, because he is faithful, inalapit niya ang sarili niya, naniwala siya na hindi siya pinaparusahan ng Diyos, naniwala siya pangalawa that the blessing is always stronger than the curse. Hinanap niya ang blessing, at ang blessing naging kanang kamay siya, to make the long story short, ng Pharaoh. Gumanda ang buhay niya at hindi lang yan, nailigtas niya ang buong sambayanan in a famine during those days. At nung huling pag-uusap nilang magkakapatid, ang sinabi ni Joseph, Genesis chapter 50, verse 20, ang sabi diyan, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Maaring yung ibang tao, yung mga magulang mo, yung mga office mate mo na ichinichismis ka, they intended it for evil. But when these things happen at ikaw ay sumusunod sa Diyos, God can turn it into something good. Because the curse that people would like to impart on you, the blessing of God is always stronger than the curse. Because no one can curse those who are blessed by God. Naniniwala ba kayo? Na kung ikaw ay binibiyayaan, and if God is blessing you, no one in this world can curse you. Sa Tagalog, higit ang biyaya kesa sa susumpa. Ulitin ko, higit ang biyaya kesa sa sumpa. Tama ba ang pagtatagalog ko? The blessing is always stronger than the curse. I'd like to end with my second to the last story. Naikwento ko na po ito sa inyo, pero kukwento ko lang ulit because I believe this is a story that I hope you will remember always coming from me. Meron pong isang lalaki, nakakulong siya sa bilibid. Kasi binaril niya yung kanyang girlfriend. First love niya. At tinanong siya, Brad, bakit mo binaril ang girlfriend mo na sinasabi mo first love mo? Sabi niya, Sir, pasensya na po kayo kasi nalito ako eh. Gusto ko lang patunayan talaga kung totoo that first love never dies. Bulak ang first love ng mga nakatira sa Coffee County, Alabama. Ang bulak po ang kanilang pangunahing produkto, nakatanim sa kanilang plantation. Cotton is their first love. Ngunit dahil ito ang pinagmumulan ng kanilang kabuhayan, bigla pong dumating ang peste. Ang pesteng insekto, ang tawag dyan ay boll weevil. At itong boll weevil na po ito, paborito niyang kainin. Ang bulak ang cotton. At sa Tagalog, hindi ko po matagalog yan, ay sanlaksa, sandamakmak, tama ba? Ang dumating na boll weevil at lahat po ng bukid ng cotton, ng bulak, ay nilinis
at said na said. Hindi alam ng mga tao kung ano ang gagawin nila. Kasi ito ang kanilang kabuhayan at simot na ito lahat. Ano na ang gagawin natin? Wala tayong alam na gawin sa buhay, kundi ang mga lakal ng cotton. Tulad sa ginto ang pagpapahalaga ng mga tao doon. Sa bulak, sila po ang pinakamalaking supplier sa Amerika at international markets. Ngunit talagang walang pag-asa. Wala na ang bulak. Wala na silang alam na ibang gawin. Magugutom silang lahat. Ngunit, pagkatapos nilang manalangin, merong isang lalaki, ang pangalan po niya, si George Washington Carver. Si George Washington Carver, meron siyang dalawang alam na bagay. Tanungin niyo ako, ano? Ang alam niya, number 1, God is not punishing us. And then number 2, alam niya that the blessing is always stronger than the curse. Merong sumpa na dumating sa atin, but there has to be a blessing here. And the blessing is always stronger than the curse. Kailangan makita at mahanap natin ito. Umaasa sila ng panibagong himala na mawala ang mga boll weevil, ngunit hindi po nawawala ang mga boll weevil. Naalala ni George Washington Carver na pag-aralan niya, meron siyang 3 naalala. Number 1, okay, kabisado niya ang weather sa bayan nila. At ang weather sa bayan nila ay bagay sa peanuts, sa mani. Ang pangalawang alam niya, kapag nagtanim ako ng mani, meron 300 na produkto ang pwedeng manggaling sa mani. Therefore, kung bagay ang klima sa mani, at magtanim ako ng mani, at kapag nag-grow ang mani, ibig sabihin, maaring umasenso ang aming buhay. Ang example na pwedeng manggaling sa mani, flour, cosmetics, whole brain, langis, mantika, panlinis, sabong panlaba, gamot, at kung ano-ano pa. There are many things that can come kung makakagawa lang sila at makakapag-ani ng mani. Kayang-kayang iahon ang kanilang buhay. Ang ikatlo na alam ni George Washington Carver, galit ang boll weevil sa mani at hindi kayang lapitan ng boll weevil ang mani. Hindi siya tatablan ng boll weevil. Ginather lahat ni George Washington Carver and he said to them, number 1, God is not punishing you. Kung ikaw ay nalulugmok, bumangon ka, nandiyan ang pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, the blessing is always stronger than the curse. Even if we feel that this is a curse from God, may blessing yan, hanapin mo kasi higit ang biyaya sa sumpa. Paglipas ng 1 taon, for the first time in their lives, umani ang Coffee County in Alabama ng 1 milyong bariles ng mani. Na kapag ikaw lumakad sa kalsada, kung ilalatag lahat yan, para kang lumalakad sa baha ng mani hanggang hita. Halos hindi na malaman ng mga tao sa dami ng mani na dumating sa buhay nila. Sila na ang pinakamalaking supplier ng mani sa buong daigdig. Hindi lang sa North America, but up to the whole world. At dahil dito, naisip nila, naku, iba ito. Akala natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Akala natin may sumpa. But God is not punishing you and me. Number 2, the blessing is always stronger than the curse. At meron pong kakaibang nangyari. Tanungin niyo ako, ano? Ang peste na isinumpa nila, akala nila sumpa. Kung ikaw ay pupunta ngayon sa Coffee County, Alabama at nagtutour ka, ikukwento sa iyo ng tour guide mo ang naganap at dadalhin ka niya sa isang monumento sa gitna ng Alabama. Ang tawag dyan, the Boll Weevil Monument. Ang peste na supposedly sumpa, ginawan ng monumento sapagkat ito ang naging biyaya, nagpalaya sa kanila sa higit na pag-asenso at sa bagong buhay na inilaan ng Diyos sa kanila. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans that I've laid out for you, plans for your good, for a future full of hope. God is not punishing you, and the blessing is always stronger than the curse. Nangyari po ito sa Pilipinas. Nung sumabog ang bulkang Pinatubo,
at nabuhusan ng buong Pampanga ng lahar, wala na silang lahat na pag-asa, wala na tayong magagawa. Ito na ang sumpa. At ang dami namang sinasabi ng mga tao, kaya sinumpay ang Pampanga, daming prostitute dyan dahil dun sa mga bases, di ba? Ngunit si Rosano Rossi believes, number one, God is not punishing us. Number two, the blessing is always stronger than the curse. Meron pong ginawa si Rosano Rossi, tanungin niyo ako, ano? Ang sabi ni Rosano Rossi, abay, ang daming lahar. Ano bang pwedeng gawin dito? Hinaluan niya ng resin at semento. At alam niyo ba, si Rosano Rossi, ang pinakamalaking supplier ng lahar frames sa buong mundo. And he is raking in wealth dahil dito sa produktong ito. Ginaya siya, isang competitor, ang pangalan si Gina. Ang pangalan ng produkto, Gina Lahar. Maraming mga dumarating sa buhay. At lalo sa iyong nakalipas at nakaraan, pag dumarating sila, minsan akala mo walang pag-asa at makakasira. Po'y magmamagic, nakikita niyo po ba ako? Ang nasa harap ko po ay baking ingredients. Ito po ay harina. Ito po ay baking powder. Ito po ay coffee powder. At ito po ay chocolate powder. Pag sinabi ko pong, alam niyo po ba kung ano ang kotse na kinagigiliwan ng mga magikero? Tanungin niyo ako, ano? Ang kotseng kinagigiliwan ng magikero ay Chedeng. Chedeng! Okay. Mamagikin ko po yan, ha? Okay, tingin dito. Sa buhay, may mga dumarating na mga pangyayari sa iyong nakaraan at nakalipas. Minsan may mga darating na okay lang. Pag tinikman mo ang buhay, dumating sa iyo, wala naman lasa, di tuloy-tuloy ka lang. Di ba, no? May mga darating na pangyayari sa buhay mo, titikman mo, ano ba to? Baking powder ang itsura. Walang lasa, okay lang. Pero may mga darating sa buhay mo, hindi mo inaasahan. Pag tiniknan mo, mapait. No? Mga karanasan na mapait, parang kape. Pag tinikman mo, ang pait nito. At may mga bagay pag dumating sa buhay mo, hindi mo alam. Parang chocolate powder, pag tiniknan mo siya lang, mapait din, no? Mapait. Pero number one, God is not punishing you. Number two, the blessing is always stronger than the curse. When things like these happen to your life, dumarating sa buhay mo. Alam mo ba, 1 John chapter 4, verse 4, ang sabi sa iyo, greater is He that is in you than he that is in the world. Binigyan ka ng kakayahan ng Diyos upang gumawa sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu Santo. Alam mo ba na kapag ito pinaghalo-halo ko, inilagay ko sa init ng oven, nagiging mocha cake. At pag tinikman ko na ang mocha cake, kala nyo bibigyan ko kayo? May mga karanasan tayo sa buhay na mapait. Hindi mo alam kung bakit dumarating. Kung sila lang ang titingnan mo, hindi mo mauunawaan. Ngunit kung nagaganap ka, number one, hindi ka pinururusahan ng Diyos. Pangalawa, ang higit ang biyaya kesa sa sumpa. Meron kang kapangyarihan upang umaksyon at gawin, makilala ang blessing ng pagpapala na inilaan ng Diyos para sa iyo. Can we all stand up and pray together?
Si Margaret po ay pinanganak na Cuba. In fact, hindi Margaret ang unang niyang pangalan. Ang unang binigay sa kanyang pangalan, Bryant. Cuba Bryant. Okay. Pero kasi babae siya, Margaret na lang, no? So pinangalanan siya Margaret, Cuba, pandak, deformed. Kasi nga Cuba, deformed yung katawan niya. Tapos lumpo, may kapansanan pa sa mata. At ang kanyang mga magulang, si Parisio at si Emilia, ikinakahiya siya. Nung maliit pa lang siya. At dahil dito, ikinulong siya sa isang maliit na selda na malayo sa bahay nila kasi baka makita ng mga bisita at malaman na anak siya. Are you ready for this? Handa na ba kayo? For 14 years, nakakulong dyan si Margaret. At dahil wala ng pag-asa ang mga magulang niya na aayos pa itong batang ito, nung lumipat sila ng bahay, iniwan na lang nila si Margaret. Ngunit dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, nasumpungan, nakita ng isang pare si Margaret at sa kanyang awa nung matagpuan niya, kinupkup niya si Margaret at kinuha. Ipinakilala ang pagmamahal ni Jesus. Pinaliguan ng pagmamahal ng Diyos ni Yakap. At si Margaret ay sumunod sa Panginoon. Lumaki si Margaret at pumasok siya sa Dominican Third Order. Ang interesting dito, dahil galing siya sa kulungang seldang maliit, may kapansanan siya, alam niya ang hirap ng makulong, nauunawaan niya ang paghihirap ng iba. Kaya nung siya ay naging Dominican Third Order, she served others in the ministry. Naintindihan niya at nauunawaan niya ang hirap ng nakakulong, binibisita niya sila, at ang nangyari dito, pinapakilala niya ang pag-ibig ni Jesus sa kanila. Dahil deformed siya, nauunawaan niya ang pakiramdam ng may sakit, bibisita siya sa mga ospital, bibigyan niya ng pag-asa ang mga taong ito. Mananalangin siya para sa kanila. At sa kabila ng lahat, patuloy na lumalaki si Margaret na maligaya sa kanyang buhay, ni minsan, according to those who wrote her biography, ni minsan wala kang narinig na reklamo na nagmula sa labi ni Margaret sapagkat siya'y napakasaya. Masaya sa buhay, masayang naglilingkod sa kapwa, not even a word of discouragement was seen and was heard from her. At alam niyo po ba, Margaret now is beatified. And she is now called Blessed Margaret of Castello because she lived in Castello, Italy. Siya po ang patron saint ng lumpo at ng mga abandonado. At pag nagpunta po kayo sa Italia, nandun po nakadisplay ang kanyang katawan. When I went to Italy, her incorruptible body is there. Life is not what happens to you. Life is what you do with what happens to you. Kasi binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. God is not punishing you. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. And number 2, the blessing is always stronger than the curse. Ang biyaya ay higit na makapangyarihan kaysa sa sumpa. Numbers chapter 23 verse 8. It says there, no one can curse what God has blessed. Can you guys look at me? There is a third thing I'm so sure about. Number 1, God does not punish you. Number 2, the blessing is always stronger than the curse. And are you ready for this? Handa na ba kayo? That God is blessing you right now. And those that are blessed by God cannot be cursed.
Binigyan tayo ng kapangyarihan. May plano ang Diyos, hindi nagbabago. It's Jeremiah chapter 29 verse 11. I know the plans that I've laid out for you. Plans for your good, for your welfare, for your bright future full of hope. 1 John chapter 4 verse 4. Greater is He that is in you than he that is in the world. And that's the promise of God for you and me. Therefore, you can fulfill your dreams. And you can even make bigger ones. In the power of God, let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pakilagay po, can you put your hand over your chest and pray this prayer after me? Panginoon Jesus, mabigat man po ang suliranin, pinansyal, relationships, physical na sakit, ipadama mo po sa amin ang katotohanan ng iyong pagpili at pagpapala. Bigyan mo kami ng pananampalataya upang masulyapan ang biyaya sa likod ng hirap, ang aming pagpapala na iyong binigay sa kabila ng akala namin sumpa. You are not cursing us. The blessing is always stronger than the curse. And you have blessed and are blessing us. Ang pagpapala na nasa amin ay higit na mas malakas kaysa sa sumpa ng problema at kahit sumpa ng ibang tao. Jesus, ikaw ang tunay na pagpapala. Sa iyong pangalan, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming puso. Panginoong Jesus, ikaw ang pagmamahal na gumagapi sa takot. Tinatanggap kita sa aking puso. Manahan ka sa aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking buhay. Ako'y sa iyo buong buhay habang buhay. Can we lift up our novena to God's love? And let me pray with you and pray for you. Panginoong Jesus, itinataas po namin ang aming novena to God's love. Nakasaad po rito ang mga pangarap na ibinulong mo sa aming puso. Panginoon, yung iba rito medyo tumatagal, ngunit hindi mo kami sinusumpa. You're not cursing us. Yung iba rito, akala namin hindi na magaganap dahil sa akala naming sumpang nagaganap, but your blessing will always be stronger than the curse. And you are blessing me and my family. Maraming salamat sa pagpapakilala mo sa akin. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong himala because miracles are on the way. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have we been blessed? Palakpakan po natin ang Panginoon.